Nagsisimula ang lahat sa ating bida na nagngangalang ni Shiketa, na nasa kanyang silid-aralan ay naghahanda ng kaunting kalokohan para sa kanyang kaklase na nagngangalang Takagi. Ang batang lalaki ay gumagawa ng isang spring, na nagbabalak na takutin si Takagi, ngunit sa kanyang malas, siya ay nauwi sa pagiging isa na natakot dahil si Takagi ay isang hakbang sa unahan sa kanyang sariling kalokohan. Dahil dito, ang ating bida na lalaki ay nagpakawala ng isang malakas na hiyawan na narinig ng buong klase, na nagudyok sa guro na nagngangalang Tanabe na tawagin sila. Pagkatapos noon, nagpaplano si Nishikete ng bagong kalokohan na laruin sa Takagi, dahil hindi niya magawa ang una niya. Sa kabutihang palad para sa batang lalaki, hindi niya kailangang mag-isip ng husto tungkol sa isang bagong kalokohan, dahil si Takagi mismo ang humihingi ng pabor sa kanya. Hiniling niya sa kanya na ipahiram sa kanya ang kanyang pambura, na sinang-ayunan ng pangunahing tauhan. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na siya ay isang clumsy at makakalimutin na babae, umaasa na ito ay magpapasama sa kanya. Ironically, hindi masama ang pakiramdam ni Takagi. Sa katunayan, sinabi niya sa ating bida na may nakasulat na pangalan sa kanyang pambura. Pinapaniwala niya ito na ang pangalan sa kanyang pambura ay ang taong makakasama niya habang buhay. Nang marinig ito, kinabahan si Nishikete dahil sigurado siyang wala siyang isinulat na pangalan sa kanyang pambura. Ngunit sa paraan ng paghanga ni Takagi sa pambura, nagsimula siyang maniwala na marahil ay nagsulat siya ng isang pangalan ng hindi sinasadya. Kinabahan ang bata kaya hiniling niya kay Takagi na ibalik sa kanya ang kanyang pambura. Nang suriin niya ito, napagtanto niya na wala talagang nakasulat na pangalan, ibig sabihin ay kinukutya na naman siya ni Takagi. Pagkatapos nito, gumawa ang ating bida ng bagong plano para sa wakas ay gumawa ng kalokohan kay Takagi. Nang hilingin niya sa guro na pumunta sa banyo, sinamantala ni Nishikete ang kanyang pambura at isulat dito ang pangalan ng isa sa kanilang mga kaklase. Ngunit bago pa niya maisulat ang anumang pangalan, napansin niyang may nakasulat na sa pambura. Ang parirala sa pambura ay nagbabasa, tumingin sa pasilyo. Kapag ginawa niya ito, nakita ng ating bida si Takagi, napagtanto na muli siyang niloko nito. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi ito ganap na kalokohan, dahil ang pambura ay hindi lamang may nakasulat na parirala, kundi pati na rin ang isang pangalan. Sa kanya, kahit na wala siyang ideya tungkol dito, sa isang bagong araw, pumapasok si Nishikete sa paaralan gaya ng nakagawian, ngunit sa pagkakataong ito kailangan niyang gumising ng maaga dahil turn niya na sa paglilinis ng silid-aralan. Bago pumasok sa paaralan, natanong niya si Takagi mula sa malayo, kaya hindi siya nagdalawang isip na magmadaling pumunta sa silid-aralan upang paglaruan ito. Pagdating, nalaman ng bida na wala saan man si Takagi, kaya sinimulan niya itong hanapin ng husto. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, ang tanging nahanap ni Nishikete ay ang sapatos ni Takagi, kaya sumuko siya at nagpas siyang magpahinga. Sa kanyang pahinga, biglang lumilitaw ang batang babae upang takutin siya dahil kanina pa siya nagtatago sa likod ng mga kurtina. Dahil dito, makalipas ang ilang oras, nag-isip ng paraan ang ating bida para mapatawa si Takagi sa klase, para mapansin at pag-alitan siya ng gurong si Tanabe. Iminumungkahi ng isa sa kanyang mga kaklase na gumawa ng mga nakakatawang mukha. Ito mismo ang ginagawa ni Nishikete makalipas ang ilang minuto sa klase. Bagamat nabigo siya na patawanin si Takagi, natutuwa pa rin siya ng husto habang pinapagalitan ni Mr. Tanabe ang bata dahil sa pagmumukha nito sa klase. Dahil sa panunumbat ng guro, nagpa siya ang bida na huwag tumingin kay Takagi dahil alam niyang kung gagawin niya ito, baka subukan niya ang isa pang kalokohan sa kanya. At gaya ng dati, nagkakamali ang kanyang mga kalokohan, na nag-iisa sa kanya na nalulugi. Nakapagtataka, sa pagkakataong ito ay nagkatinginan lang sila para si Nishikete ay tumawa ng hindi mapigilan, dahil napagtanto niya na si Takagi ang babaeng laging nakakapagpangiti sa kanya. Sa isang bagong araw sa paaralan, si Mr. Ipinaalam ni Tanabe sa kanyang mga estudyante na ngayon ay magsasanay sila ng kanilang kaligrapya. Sinabi sa kanila ni Tanabe na maaari nilang isulat ang anumang bagay na naiisip, dahil ang mahalagang bagay ay ang pagsasanay ng mga karakter ng Hapon. Ang ating bida ay nahihirapang magpasya kung ano ang isusulat, ngunit sa kabutihang palad, iminumungkahi ni Takagi na magsusulat siya ng isang bagay na hindi niya gusto tungkol sa kanya. Ang malikot na kargado na si Nishikete ay nagsusulat,
kawalan ng pagpipigil sa sarili, at kapag ipinakita niya ito sa kanya, nananatili itong hindi nabigla dahil nakasulat siya sa status quo. Ipinaliwanag ni Takagi na isinulat niya iyon para ipaalam sa kanya na mahal niya na wala siya sa napakataas na status quo, dahil kung siya nga, hindi niya ito magagawang kulitin. Nagulat ito kay Nishikate at medyo nasaktan ang kanyang ego. Kaya naman nagpa siyang sumulat ng bagong salita kay Takagi. Sa pagkakataong ito, ang ating bida ay nagsusulat ng kabaitan dahil sa tingin niya ay iyon ang kulang kay Takagi. Kabalintunaan, bago pa niya maipakita sa kanya ang kanyang isinulat, nagsimulang kumilos ang dalaga ng napakabait sa kanya tulad ng pagtatanong kung okay lang siya o ibinalik ang kanyang brush pagkatapos nitong mahulog. Dahil sa biglaang kabaitan na ito mula kay Takagi, pagdating ng oras upang ipakita sa kanya ang kanyang isinulat, nagpa siya si Nishikate na ipakita sa kanya ang kabilang panig ng papel, kung saan nagsulat siya ng isang bagay na ganap na naiiba. Isinulat ng batang lalaki ang parirala, itigil ang inis sa akin. Nagulat ito kay Takagi dahil wala siyang balak na huminto at para linawin iyon, sinabihan niya itong suriin ang kanyang pisngi. Nang gawin ni Nishikate, napagtanto niyang mayroon siyang kaunting tinte dito, na inilagay noon ni Takagi doon. Natural, naiinis ang ating bida dito habang si Takagi ay kulang sa nakakatuwang sitwasyon. Kinabukasan, nagbigay ng pagsusulit sa Ingles si Mr. Tanabe. Habang ang lahat ay nakatuon sa kanilang mga libro, ang ating bida ay naiisip lamang kung paano niya maaabala si Takagi. Bago siya makabuo ng isang plano, tinawag siya ni Tanabe na basahin ng malakas ang isang parirala sa Ingles mula sa libro, ngunit dahil nag-ambala ang bata, nasabi niya ang anumang bagay, na humantong kay Tanabe na pag-alitan siya. Magkagayunpaman, hindi ito pumipigil sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang planong gumawa ng paraan para inisin si Takagi. Napagpasyahan ni Nishikate na maabala niya si Takagi ng sapat upang mawala siya sa klase at magsasabi ng kahit ano kapag tinawag siya ng guro. Mabisang sinimulan ng batang lalaki ang kanyang plano sa pamamagitan ng pamamahala upang makagambala kay Takagi sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagdating ng oras na tawagan ni Tanabe si Takagi, tila nawalan siya ng malay sa klase dahil sa pakikipag-chat niya kay Nishikate. Ngunit sa kabalintunaan, nasabi niya ng tama ang pariralang Ingles mula sa aklat, na nagpapatunay kay Nishikate na siya ay isang matalino, babaeng hindi madaling ma-distract. Para sa kadahilanang ito, nag-iisip ang ating bida ng isang bagong paraan upang makagambala kay Takagi, ngunit sa kasamaang palad, tinawag siya muli ng guro upang manatili sa track kasama ang klase. Kinabukasan, nag-enjoy ang mga estudyante sa pool ng paaralan. Sa kasamaang palad, hindi marunong lumangoy si Nishikate kasama nila, dahil nasugatan niya ang kanyang kanang kamay. Dahil dito, nagpa siya si Takagi na samahan siya. At para asarin siya gaya ng dati, tinanong niya kung paano niya nasaktan ang kanyang kamay. Ang pangunahing tauhan ay ayaw sabihin sa kanya, ngunit hindi kinakailangan, dahil si Takagi, gamit ang simpleng loika, ay namamahala upang hulaan na si Nishikate ay nakagat ng isang ligaw na pusa. Matapos mahulaan ang dahilan ng kanyang nasugatan na kamay, ngumiti si Takagi at tinanong ang bida na subukang hulaan kung bakit hindi siya lumalangoy kasama ang ibang mga estudyante. Si Nishikate ay nag-iisip ng maraming mga posibilidad, at salamat sa kanyang mga kaibigan na sina Takao at Kimura, nakarating siya sa dalawang conclusion. Ang una ay nararanasan ni Takagi ang kanyang teenage days, kung saan nakakaramdam siya ng matinding pananakit ng tiyan. Ang pangalawang opsyon ay ang pakiramdam ni Takagi ay may kamalayan sa sarili tungkol sa kanyang katawan. Ang dalawang opsyong ito ay nananatili sa isipan ng bata, at pagkatapos na mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sinabi niya kay Takagi na naniniwala siya na ang dahilan kung bakit hindi ito lumalangoy kasama ang ibang mga estudyante ay dahil nararanasan niya ang kanyang teenager days. Bilang tugon, binigyan siya ni Takagi ng hindi pagsang-ayon na tingin, dahilan para mamula si Nishikate. Dahil dito, tumawa ng malakas si Takagi at nagpas siyang umalis, hindi iyon ang unang pagsasabi sa kanya na kapag tumingin siya sa kanya, alam niyang sasabihin nito ang isang bagay na kalokohan ng ganoon. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang swimsuit at pumasok sa pool, at dito napagtanto ni Nishikate na ang dahilan kung bakit hindi siya pumasok sa pool ay para lang asarin siya gaya ng dati. Makalipas ang mga araw, pauwi na ang bida natin pagkatapos ng klase gaya ng dati. Bigla, naabutan siya ni Takagi at,
Nang wala nang magandang gawin, nagpa siyang samahan siya. Napansin niya na umiinom si Nishikata ng bagong inuming may lasa ng lemon, kaya tinanong niya ito kung ano ang lasa nito. Sumagot siya na masarap ito, at pagkatapos ay iniabot sa kanya ang inumin para siya mismo ang matikman. Sa sandaling ibinahagi ng ating bida ang kanyang inumin kay Takagi, pabiro niyang sinabi na ito ay mabibilang bilang isang hindi direktang halik. Hindi nabigla si Takagi dito, nagpa siyang uminom pa rin mula sa bote ni Nishikata. Gaya ng inaasahan, natulala dito ang ating bida. Kapag ibinalik ni Takagi ang inumin, siya ay labis na kinabahan, alam na kung uminom siya, nangangahulugan ito ng isa pang hindi direktang paghalik sa kanya. Kaya naglakas loob siyang itapon ang inumin sa basurahan. Nagulat si Nishikata nang makita niyang nagawa niyang ipasok ang shot sa basurahan at nakaramdam siya ng motibasyon dito, nagpa siyang kumuha ng isa pang lata mula sa lupa at subukang muli. Muli niya itong inilapag sa basurahan, na nagdulot sa kanya na maniwala na mayroon siyang sapat na talento upang maging isang basketball player. Pagkatapos ng maliit na display na ito, sinubukan ni Takagi na gawin ang parehong, ngunit tulad ng inaasahan ay hindi siya kasing galing sa paghahagis ng mga lata gaya ni Nishikata. Kulang siya sa kanya, at nakakaramdam siya ng tiwala sa kanyang bagong natuklasang kasanayan, hinahamon niya ito. Sigurado siyang mananalo siya, kaya kung hindi siya magdadalawang isip na ipaalam sa kanya na kapag natalo siya, gagawin niya ang anumang hilingin nito. Mas lalo pang na-motivate si Takagi, at parang isang himala, nagawa niyang mapunta ang isang lata sa basurahan. Kinabahan si Nishikata dito, kaya sinubukan niyang pakalmayan ang sarili at tumuon sa paggawa ng shot dahil ayaw niyang matalo sa kompetisyon. Ang pangunahing tauhan ay naghahanda na ihagis ang kanyang lata, ngunit nang malapit na niyang ihagis ito, ginulo siya ni Takagi sa kanyang mga salita, na naging dahilan upang hindi siya makashot. Dahil dito, nanalo si Takagi sa kompetisyon, ibig sabihin ay dapat gawin ng ating bida ang anumang hilingin niya. Ironically, hindi siya humihingi sa kanya ng anumang bagay na itinuturing niyang mas madaling kulitin ni Nishikata kapag wala itong ginagawa. Pagkatapos nito, naghiwa-hiwalay na sila ng landas patungo sa kani-kanilang tahanan. Pagdating sa bahay, iniisip ni Nishikata kung paano niya kakayanin ang lahat ng panunokso na ibinigay ni Takagi sa kanya hanggang ngayon. Salamat sa isang commercial, nagpa siyang gumawa ng isang push-up para sa bawat kalokohang ginawa ni Takagi sa kanya sa maghapon. Sa kasong ito, nagbilang siya ng 15 biro, kaya gumawa siya ng 15 push-up. Kinabukasan sa klase, parang sumasakit ang kalamnan ng bata. Nang tanungin ni Takagi kung bakit siya nasasaktan, binanggit niya na nagsimula siyang mag-ehersisyo sa bahay. Bilang tugon, hindi siya nagdalawang isip na asarin siya, tinutulak siya para panoorin siyang namimilipit sa sakit.